Kumusta mga kaibigan? Sa dami ng pangalan sa balota tuwing eleksyon, siguradong isa sa hindi masyadong nauunawaan para sa marami ay ang mga party list. Minsan naririnig natin sila sa ads, minsan hindi natin sila pinapansin. Pero ang totoo, malaki ang epekto nila sa batas at sa ating kinabukasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano talaga gumagana ang party list system. Para kanino ba ito? At sa totoong buhay, sino ba ang tunay na nakikinabang? Noong 1987, matapos ang diktadura, muling isinilang ang demokrasya sa Pilipinas. Kasama sa bagong saligang batas ang isang konseptong tila makatao at makatarungan, ang party list system. Layunin nitong bigyang boses ang mga sektor na madalas hindi napapakinggan, mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, katutubo, kababaihan, kabataan, at iba pa. Sa isang bansang dinodomina ng mga political dynasty at elitista, ang party list ay parang pintuan para sa mga di-tradisyonal na kinatawan. Pero paano nga ba ito gumagana? Simple lang dapat ang konsepto. 20% ng mga upuan sa Kongreso ay nakalaan sa mga party list. Kung may 316 na mambabatas, 63 seats ang para sa kanila. Tuwing halalan, may hiwalay kang boto para sa party list. Iisang boto lang. Kahit anong pangalan ng party list ang piliin mo, dapat ay kumakatawan sila sa isang sektor. Kapag nabilang na ang lahat ng boto, ang mga party list na nakakuha ng 2% o higit pa ng kabuuang party list votes ay automatic na makakakuha ng isang upuan. Kung mas mataas pa ang boto, halimbawa 6%, pwede silang bigyan ng dagdag pang upuan hanggang maximum na 3. Pero narito ang twist. Dahil kulang pa rin kadalasan sa 63 ang total na na-allocate, nagpasya ang Korte Suprema noong 2009 sa kasong Banat versus Comelec na kahit ang mga party list na hindi nakaabot ng 2% ay pwede ring bigyan ng upuan gamit ang matematikong formula ng proportional representation. Parang fair, di ba? Pero sa pagdaan ng mga taon, tila nalilihis ang orihinal na layunin ng sistemang ito. Maraming party list ngayon ang hindi mo na alam kung anong sektor ba talaga ang kinakatawan. May mga party list na konektado sa mga politiko, military, negosyante, at kung minsan sa mga political dynasty rin mismo. May party list para sa tricycle drivers, pero ang nominee ay hindi man lang marunong magmaneho. May party list para sa mahihirap, pero ang campaign ad ay ginastusan na parang pang-senador. At dahil isa lang ang kailangan mong boto, madaling gamitin ang party list bilang shortcut sa Kongreso. Hindi mo kailangan ng buong machinery ng isang distrito. Basta may pera ka, may branding, at may koneksyon, pwede ka nang pumasok. Kaya ang tanong, napapakinabangan ba talaga ng taumbayan ang party list system? Ang kaso, may mga tunay na kinatawan ng marginalized sectors na aktibong nagsusulong ng karapatan sa Kongreso. May mga tumutulong sa labor rights, indigenous peoples, women's welfare, at youth empowerment. Pero sa maraming kaso, hindi. Ang sistema na sanay para sa laylayan ay unti-unting nagagamit ng mga nasa itaas. Ang tanong ngayon, paano ito aayusin? Irereforma ba? O tuluyang aalisin? Sa huli, ang kapangyarihan ay nasa botante pa rin. Pero kung ang sistema mismo ang may butas, baka kailangang panibagong pagninilay. Hindi lang sa party list, kundi sa kabuuan ng ating politika. Bilang mga botante, mahalagang kilalanin natin ang mga party list, tanungin kung sino talaga ang kinakatawan nila at tignan ang track record ng kanilang mga nominee. Hindi sapat na kilala lang ang pangalan. Dapat alam natin kung may tunay ba silang ginagawa o nakikisabay lang sa agos ng kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood. Kung may komento o karanasan kayo tungkol sa party list system, i-share nyo yan sa comments section. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa ang maging mapanuri. Hanggang sa susunod, mabuhay ang mamamayang mapagmatsyag.